Lagi niya tinatawag. Lagi na kami tinatawag. Bra! Yung paglalaban niya, doon niya nakukuha yung araw-araw namin pagkain, ganyan. Dapat lang lagi ko tinitignan yung talagang mabubuhay ka pang habang buhay, no? Magluluto pala ako, mga kadyoba, pala ko magkakantuhan tayo. Everyone in here, and I'm gonna lay down. I want your attention. I want your attention. I want your attention. I want a kiss. I want a kiss. I'm gonna choose whenever I feel like it. The answer is, guess what? No delivery every day. Magsisilbihan ko muna yung asawa ko dahil pinagsilbihan niya ako kagabi. Oh, you forgot to pray. Of course we're gonna pray. I just eat a little bit of cucumber. Amen. Hi mga kasyupa, good morning. So alas 9 na tayo and today is Wednesday at nagising ako at nanood ako ng preaching ni Pastor Peter Tanchi. Kung kilala niyo siya mga kachupa, he's a famous pastor in the Philippines. And ito nga yun, lagi kong pinapanood yan. Pagka, kaya nga sabi ko sa isip-isip ko nga, pagka nakuha ko na yung green card ko at ready na kaming gumala kahit saan, uuwi ako sa Pinas. Ang una kong pupuntahan yung church doon na CCF, kung alam niyo yung mga kachupa. Kasi parang first time ko pupunta doon mga kachupa. Pagka pupunta ako, iba-vlog ko rin dahil ewan ko ba, ba't gusto ko pumunta doon? Kasi feeling ko parang ang dami-dami natututunan, ganyan. May nag-share ng doon, ng mga ito lagi pinanood mga kachupa yan. Lagi yung panoorin yan. Kasi naniniwala ako sa mga pinapanood natin, what we watch, what we hear. It's kind of like affecting our, meron. Kung alam niyo yung mga sinasabi ko. Kaya lagi ako nanonood ng mga inspirational vlog, inspirational yung mga ganyan. Magluluto ako mga kachupa. Luto tayo ng tortang talong. Magluluto ako ng tortang talong kasi uwis yung asawa ko ng 11:30. Since 9 pa naman, medyo mahaba-haba pa yung ating oras magkwentuhan. Ayun mga kachupa, naniniwala ako, doon nga tayo sa ulit sa nakalimutan ko. Naniniwala ako na, kasi sabi nga ng pastor na mag-ingat tayo sa mga pinanonood natin, pinaririnig natin, pinapasok natin sa tenga, pinapasok natin sa mata. Nakapanood ka ng ganyan, ng mali yung ginawa, parang isip-isip mo, ay normal lang pala yun, yung ganyan, diba? May mga ganun mga kasupa. Kaya ako, lagi kong pinanonood sa, sa mata ko, pinakinggan ko, hindi yung mga scary movie. Ayoko talaga, hit na hit yung scary movie na yan. Kasi nga naniniwala ako na pagka ganun nga yung pinapanood mo lagi, parang pumapasok sa utak mo. Minsan, papanaginipan ko pa nga yung mga kachupa. Kaya ayoko talaga ng scary movie. Tsaka yung mga pangit na, na tugtugan, na basta yung, na nagmumura, yung mga ganyan. Parang ayoko ng ganun. Kaya sabi ko nga, iniingatan ko yung mga pinakikinggan ko, niririnig ko sa sarili ko. Kasi, I know na it's affect my health. No? Kaya nga yung mga bata rito, mga kachupa, yung mga bagets, sinabihan ng asawa ko na huwag ka manonood ng ganyan, huwag ka ganyan. Kasi naniniwala rin siya na what you see, what you hear, what you put inside your eyes is kinda like affecting you. Na ay okay lang yan yung ganun. May mga pa nga eh. Kasi minsan natatawa ako kasi yung aking stepson, lagi niya kami tinatawag, bra. Kasi ewan ko dito sa Amerika, usong-uso yata yung bra. Yung mga ganung tawagan, di ba? Kahit na, yung instead daddy ang itawag sa asawa ko, bro! Gano'n na yung sabi ko,
ano mga pinapanood ng mga bata, parang nagagaya na nila sa internet. Kaya nga, iba pa naman din ngayon ang ano ngayon, ang buhay ngayon is internet na talaga ang pinaka ano. Kaya sabi ko nga, gagawa tayo ng vlog ng, alam mo yun, yung normal, yung alam mo naman talaga yung parang may matututunan sa akin yung tao, hindi yung kakainisan ka, yung ganyan-ganyan. Diba na, wala lang, ano lang ako mga ka-chupa, ayoko na mag-expect, pero alam nyo naman ako, diba? Saing na nga tayo. Anyway, mga ka-chupa, ako hindi ako nag-i-endorse ha. I'm not endorsing any product. Pero, this is the rice that we always eat. Ben's Original Whole Grain Brown Rice. Ayan. Ayan po yung lagi namin binibili. I think $7 to. Tapos, ang ano niya is 2.27 kilogram. Medyo expensive nga siya sa white rice. Pero, healthy naman siya. Ako hindi ako nag-endorse. Pero, sinasabi ko lang. Kasi, ako parang nakaka-help siya. Nakaka-help siya sa ano natin, sa katawan natin na mag-lose weight, mga ganyan. Kasi tignan mo ka-chupa ho. Dati hindi ako nakakapag ano kasi alam ko malaki yung ganito ko. Ngayon, niimpis na siya. Kakaroon na ako ng leeg. Dati nakaganon yung leeg ko. Di ba mga ka-chupa? Nakikita nyo na yung vlog ko, di ba? Araw-araw naman kayo nanonood. So, ano muna tayo? Mag-saing and then, papakita ko sa inyo kung paano ako mag-tortang talong. Actually, minsan pag nagtutortang talong ako, nilalagyan ko lang kamatis. Kaya lang ngayon, we don't have tomato. So, kung ano lang yun nandyan, ayun na lang gamitin natin, no?
Daming tubig, oh. And then, lagyan natin ng cornstarch ng 1 tablespoon. Check natin kung maglalapot. Pag hindi pa malapot, lagyan nyo pa ng cornstarch. Kailangan malapot siya kasi ipiprito natin. So, isa pa. Hindi pa siya malapot. Lagyan pa natin siya hanggang lumapot. Napadami yata yung aking itlog. Okay na ba to? Lagyan pa natin. Ang bango ah. So, pang-apat na tong lagay. Nag-i-snow pa rin sa labas. Kailangan mga katsupa, very sticky siya para pag pinray natin siya, hindi siya maghihiwalay-hiwalay. This is one of my favorite food when I was in the Philippines. And I grew up, my mom always cooking this. Not always, but when we don't have money, taray, we don't have money talaga all the time. Kaya yung mga ganitong pagkain, para sa akin, na siya, parang treasure ko kasi ito yung mga food na kinalakihan ko. Meron pa nga ginagawa ng mama ko, sardinas. Yung durugin niya yung sardinas, lalagyan niya ng ng itlog, harina para dumami, tapos piprito, di ba? Kasi nung time na yung mga katsupa, ang nuggets, sobrang expensive na sa amin. Parang feeling ko, pagka nuggets o ang ulam ng ka-classmate ko, ay may kaya to, mga ganon. Pero pag yung nuggets na sardinas, may kaya-kaya na. Kasi yung iba, wala mong itlog lang, di ba? Mga katsupa. So, may rin naman pala. Kaya-kaya rin naman ang aming buhay noon. So, bumbong na yan. Natatawa ako kasi, alam mo yan, nandito na ako, wala akong kaibigan, parang I have a lot of experience na now I understand na ganito pala. Kaya ako nilagay dito ni God. Nilagay ako dito sa gantong sitwasyon, gantong weather. Nag-iis ng mga katsupa. Para alam mo yun, ma-experience ko na ang tanging magpapabago lang sa akin is talaga si Jesus lang talaga. Totoo yun mga katsupa. I'm not joking here. I'm not saying anything, but I believe that Jesus only changed me. Not my husband, not anything. Pero, one of the, masasabi ko na nakatulong din yung asawa ko. Kasi nga, lagi ko siyang kasama. Diba? Parang pagtanto ko, ganito pala talaga ang tahimik na buhay na wala akong iniisip na problema sa ganito, sa bahay. Kasi ang totoo lang mga katsupa, bata pa ako, meron na akong problema. Parang na-anxiety na ako na papalayasin na naman kami ng may-ari ng bahay. Kasi mga magulang ko hindi nakapagbayad ng bahay, papalayasin na naman kami. Ayun yung anxiety ko nun. Kaya when I grow up, when I was 16, 17, siguro mga 12, kasi nga, di ba, sabi ko sa'yo mga chupa, mga 12 years old. Naglilinis na ako, start na ako naglilinis ng mga kuko. Nakakapag-ipon-ipon na ako, kahit yung sinisingil ko sa paglilinis ng kuko is mura-mura, 20 pesos pa na. Kasi yung time na yun, kasi bagets pa nga ako mga kachupa, 20 pesos lang ang sinisingil ko sa naglilinis ng kuko. Tapos yung pa 20-20 na yun, kada isang araw, siguro makakalinis ako ng 5 tao, nagkakaroon ako ng 100. For me, 100 pesos when I was 12 years old. It's big for me already. Kaya parang sabi ko, makakaipon ako nito kung araw-araw kong kikita ng 100, yung ganon. Tapos ang binabaon ko lang minsan 30 pesos. Na ako, high school na ako .
Tapos naglalakad ako pag uwi. Papasok. Isang jeep lang. Kasi actually malapit lang naman yung school namin. Isang jeep lang talaga. Paglalakarin mo mga 45 minutes, mga ganun. Tapos, nung ba't ba tayo napunta dyan sa sa story na naman ng buhay ko. Tapos minsan, pagka gusto kong makatipid, nagbabaon ako ng kanin, tapos naalala ko nga yung nanay ko nagbebenta ng lumpia. Lumpiang toge. Masarap magluto ang nanay ko. Kahit pa paano, nagkakaroon siya ng income ba? Kasi ang nanay ko nga kasyupa, labandera. Tapos, yung paglalaban niya, doon niya nakukuha yung araw-araw namin pagkain, ganyan. Minsan, pag wala siyang labahan, nakakaipon yung iniipon ko mga kasyupa, binibigyan ko siya, maglumpia ka, ganun, magtinda ka na, ganun. Tapos, yung lumpia namin, ganyan kalaki. Ang benta nata namin, 7 pesos. Tapos may suka ng napakasarap na suka. Ayun ang nakakalala ko. Tapos, yun. Pero ng buhay namin, kasi nung time na yun, ayoko na umasa sa tatay ko. Kasi yung tatay ko nga, magta-tricycle driver. Alam mo naman, hindi pa amin yung tricycle, nakiki-boundary pa siya. Parang sobra talagang hirap mga kachupa. Kaya sabi ko nga, talaga sa buhay ko, parang talagang ayoko nang mag-pick ng sisisihan ko mga kachupat ko. Ayun, kaya sinasabi ko sa inyo, ang pumili ng asawa, talagang importante rin talaga, hindi yung kung sino-sino lang. Talagang piliin mo talaga kung maano ka ba dyan, naayos ba buhay mo dyan. Hindi ko sinasabi na mga kachupa na, manap ka ng mayaman, yung gano'n mga kachupa. Actually, ang hinahanap ko talaga, yung mabait na lalaki na alam mong patulog ka ng mahimbing, na wala siyang ginagawang masama. Kasi ang dami mga experience mga kachupa, totoo lang. Ayoko nang balikan yung mga nakaraan. Kasi parang siya, dilubyo sa buhay ko. Naalala nyo naman, diba? Naalala nyo yung kunento ko na yung past experience ko sa relationship, talagang hindi ako pinapatulog nun mga kachupa. Talagang pag makaidlip ako ng saglit, ay bakit wala pa to? Ay bakit wala? Alam mo yung mga kachupa, parang babang minutin. Pag nakapili ka ng, may itsura nga, pero hindi mo alam, pagkatalikod mo, pagkatulog mo, hindi na ikaw yung mahal niya. Hindi ba ang mga kachupa? Pero hindi ko naman sinasabi na humanap kayo ng pangit. Kasi meron minsan, may mga iba na wala namang itsura, pero ang lakas ng loob magloko. Ewan mo mga kachupa, kayo ba yung mga ganon? May experience ba yung mga ganon? Wala namang itsura, wala namang pera, pero ang lakas pa magloko. Diba? Kaya kayo mga kachupa, ayoko na magsalita ng mga ganyan kasi alam ko I have a lot of friendship na may mga ganyan talaga. Na ano rin sila, nahanap din sila ng may mga itsura kasi ang iniisip nila na gusto nila magkaroon ng anak na may itsura, ganyan. Pero actually mga kasyupa, hindi talaga, ang una kong hinahanap yung stable na lalaki, na kahit wala ako, kahit nandyan ako sa tabi niya, stable kami. Yung kahit anak pa kami ng isang katera ba, stable ang buhay namin, hindi magigiba, yung gano'n, hindi kayo papalayasin sa bahay. Kasi nga, dahil ko talaga ma-experience mga kachupa, sobrang hirap ng na-experience ko. Kaya lagi ko minaalala ko sa mga pamangkin kong babae na ang pag-aasawa, hindi basta-bastang maghahanap ka lang ng gwapo, ano papakain niya. Kasi totoo lang mga kachupa, makahanap ka nga ng gwapo, tapos nabuntis ka mga 5 anak mo, papalamunin ka ba ng gwapo, kagwapuhan ng asawa mo? Totoo lang, feeling ko magpapatayan na kayo kasi wala na kayong malamon. Diba? Panggatas, pangdaya para mga anak mo, pambayad nyo ng mga Ayun ang lagi kong iniisip, kaya tumatak talaga sa isip ko na kailangan makahanap ako ng stable na lalaki na kahit wala akong trabaho, susustentuhan niya ako. Feeling ko naririnig naman ako ni God na kahit hindi ko nasasabi, nasa isip ko lang siya na, sana ganito yung pangasawa ko. Talagang alam mo pa rin, yung grateful pa rin na kahit hindi ko siya napagdadasal, nasa isip ko lang siya na, sana stable yung lalaki mapangasawa ko. Na hindi na ako tumitingin ng age mga kasulpa kasi ang feeling ko, pag tumitingin ka ng age, sa itsura, yung mga ganyan, parang wala kang makikita. Parang may isip mo na lang sa sarili mo na you're very picky. Yung mga ganun.
Wala na, basta I am so happy, I'm so blessed na God always bless me na kahit ganito yung ano ko, ganito yung sitwasyon ko, ganito yung itsura ko, may pumatol pa rin sa akin. Kasi mga ka-chupa, aminin ko, I'm not pretty. I'm not pretty. Tulad ng asawa ko hindi siya kagapuhan, hindi siya katangkaran, hindi siya kalakihan. Alam mo yung mga ka-chupa, wala akong tinignan panlabas, kaano ang panlabas. I never look outside like appearance. I never look at. Ang una kong tinitingnan sa lalaki kung mabait, stable. At saka yung ano yung makikita mo yung future mo sa kanya. Yun yung ano ko. Kasi yung bata nga ako kasi pagka bata ka, ang lagi mo kinila, itsura ba yan? Yung mga ganun, malaki ba yan? Yung mga ganun. Pero sa isip ko, now I change na dapat pala hindi ako tumitingin ng panlabas na kanyuan. Dapat ang lagi ko tinitingnan yung talagang mabubuhay ka pang habang buhay, no? Hindi kayong mamamatay ka sa stress dahil sa buhay na pinili mo. Yung gano'n, mga ka-chupa. Kaya, I am so blessed. Kaya nga lagi sinasabi sa inyo na what you put inside your mind comes out for your future. Yung parang gano'n. May gagawin pala ako. Magluluto pala ako, mga ka-chupa. Kala ko magkakantuhan tayo. Magluto na. Gawin ng chika. Painitin lang natin to. Lagyan natin ng oil. Kalimutan ko. Akala ko magkukwentuhan tayo. Magluluto pala ako. So, gamit tayo ng sandok na ganito para maano natin siya na pagka isang lagayan lang. Painitin natin siya. And then, pag uminit na, saka natin ilagay itong ating torta. Maan natin baka. Chupa, nakalimutan kong tanggalin yung balat. So, tatanggalin pala to, mga chupa. Kalimutan ko. I forgot. Kakadaldal. Ayan na. Buti na lang nahabol ko. So, lagay natin siya dito sa menu. Kaya, mga chupa, mahina lang yung apoy na ilalagay mo rito. Kasi pagka ilagay mo siya sa malakas sa apoy, sunog ang itlog mo, mga chupa. Sunog ang labas, ang loob, hindi siya dito. Kaya mangyayari, papangit. So, kailangan mahinang apoy lang para hindi siya nasusunog, pero luto lahat. Diba? Dami natin natutunan mga ka-chupa. Alam mo mga ka-chupa, bago ako matutong magluto, ang dami kong nasunog, ang dami kong nasayang na pagkain. Alam mo yung mga ka-chupa, kaya now that I've learned something, I want to share, no? Para kahit pa paano, may nalalaman naman sa akin yung mga nanonood sa akin. Hindi yung nood lang, pala lang, gano'n. Wala kang tulong sa community, yung mga gano'n. Para siyang wala kang bulok, yung mga gano'n. So, ilagay na natin siya mga ka-chupa. Maglagay tayo ulit. Actually mga ka-chupa, ang dati ko kasing ginagawa sa torta is yung iniihaw ko muna yung yung talong. Kaya lang mga ka-chupa, hindi ako makapag-ihaw, pinakukuluan ko na lang siya kasi yung aming stove, hindi siya yung may apoy. Yung parang kaya hindi ko siya magawang ganun. Pero actually, mas masarap yung tortang iniihaw kasi lasang-lasa mo yung grill na nanggagaling doon. Paano naman kahit anong torta, masarap talaga. Kasi ang talong masarap siya, pwede siya sa lahat. Kaya lang, ang ayoko lang sa talong, ayoko siya nilalagay sa sinigang. Kasi parang feeling ko nagkakaroon siya ng tubig, pumapasok yung tubig dun sa talong. Tapos pagka kinain mo, parang parang lamyan-lamyan. Parang gano'ng ka-chupa. Okay lang ako sa prito-prito. Pero, pag nilagyan ng sabaw, ayoko na. Yun lang ang ayoko sa talong.
Tikman nga natin. Masarap to i-partner sa ketchup. Kaya mamaya nalagyan ko siya ng ketchup. Tapos, pa-partner ako siya ng brown rice. And then, meron na naman tayong masarap na ulam. Dati, di ba nag-grocery kami, 2 weeks yata. Every 2 weeks, so ubus na yung mga grocery namin, mga ganyan. Ang nagagastos ng asawa ko, mahigit $200 to $300 every 2 weeks. And when we do the fasting, we do the diet, ganyan-ganyan, kineso, mga ganyan-ganyan. Nakatipid siya mga kachupa. Alam mo, kahapon, di ba nag-grocery kami? Ang nagastos lang niya, nasa 100 lang. Kasi hindi naman kami masyadong makakain na. Isang talong lang gamit ko mga kachupa, pero ang dami ko nung nagawa. Ugasan ko na to. Buksan natin to. Putik ng gas yata ito eh. Kahapon hindi ko mabuksan to eh. Ay, nabuksan ko lang. Diba, nag-i-snow pa rin. Yan, tapos na tayo. Meron na tayong tortang talong. Ngayon, antayin ko na lang yung asawa kong dumating. And then, kakain na kami. Hugas lang ako ng plato. Hi, baby! You like? It's delicious. The boots. Good to your feet? Yeah, it's pretty good. Good. It's very good. From the Goodwill. Food's ready? Yes. This is our food. Shoes off first. Baby, you going back? Yes, I'm going back. Okay. How fast he runs. He's like, I'm going in here and I'm going to lay down. You're funny, Kiki. Can you go hang my jacket in the living room? Hey, you! Come here! Come here! He's like, I want your attention. I want your attention. I want your attention. I want a kiss. I want a kiss. Kissing. Jumping on my leg. Jumping on my leg. He's like, I miss you. I miss you. I know where you are. I miss you. I love you so much. You're funny. Alright, that's enough. I'm getting out of here. That's too much love for me. Kiki, talaga naman, i-video mo ang fish. You want the fish? Yeah. Sure, why not? We can get the fish. Okay, I'm gonna... Come on, it's time for you to go. Come here. Come here. Yucky, you don't need that. Time for you to go. Why you decided not to deliver today? I can't decide that. There's just no delivery. If there is delivery, then I have to go. Okay. I can't just say, sorry, boss, I don't feel like it. Tough luck. I'll do it whenever I feel like it. If I were able to choose whenever I feel like it, the answer is, guess what? No delivery every day. No delivery. Get paid. No delivery. Kain na tayo mga kachupan, dito na yung asawa ko. Pagsisilbihan ko muna yung asawa ko dahil pinagsilbihan niya ako kagabi. Oh my God! Wow! Baby, you wanna taste my tortang talong? What's that? So, it's eggplant. You wanna taste? Of course. I think I've tasted it before. Yeah, it's good, right? Oh, you forgot to pray. Of course we're gonna pray. I just ate a little bit of cucumber.
Eme. Chupa, let's eat. Kasi lang namin ulam yung salmon kahapon. The salmon, I would say 10 out of 10. And what is this called? Tortang talong. That's also very good. 9 out of 10. The rice, 4 out of 10. I just don't like the brown rice, but it's okay. It's a healthy option, so. What is this? Eggplants and egg and veggies? It's good. Bye. Love you. Bye. Take. See you later, baby. Okay. Ay, talaga naman o. So, umalis na yung aking asawa. Balik ulit siya sa trabaho. Hindi pwede maglalaro ng snow. Ay, mga kachupa, si Kiki nakikipaglaro sa akin. Come here, Kiki. Hagis natin na. Mga kachupa, tignan na. Tignan niyo si Kiki, hagis ko ha. Parang aso to eh. Tignan niyo mga kachupa, pabalik yan dito. Dala-dala, okay na. Very good. Hagis natin ha. Hagis na. Ganyan gusto niya laro mga kachupa. Yan ang gusto niya. Sabi ko, nag-i-edit ako ng video rito eh. Gusto makipaglaro. Ito talagang batang to. Gusto nang kalaro. Mama naman tong batang to. Una, hagis ko na. Ayan ang gusto niyang laro. Diba, Kiki? Very good. I'm here dito. Hana. Ang galing naman ng bebe ko. Ang bait naman ng bebe kong yan. Para tong aso eh. May lahi ka bang aso? Ayun na. Wala na. Ayun na oh. Yun. Hindi nakita. Ano? Wala. Hindi alerto. Ayun oh. Ay wala na to. Tanggal na sa listahan to. Bait naman ng batang yan. Hindi nangangagat.